Good day everyone, I'm Carlo Valiente and this is my entry para sa aming website making. So yung pangalan po ng website ko is Player One. Makikita nyo guys, dito Player One nakalagay and dito rin Player One. So bakit nga ba Player One? Player One because yung tema po ng aking website is all about games, di ba? So mahilig po siya sa video games. That's why ayun yung napili kong reference or theme ng aking website. So, bakit player 1? Kasi 'di ba, pag sinabing player 1 ay yung mga term dati na kalaro mo yung pinsan mo, yung kapatid mo, 'di ba? Hawak niyo yung controller, yung player 1 controller. Kasi yung player 1 controller, siya yung nasusunod eh, 'di ba? Siya yung nagpo-pause, yung nangaasar, siya yung kontrolado niya yung menu, mga ganun, 'di ba? Ayan. So, yun lang yung background ng player 1, kaya ako siya napili. So, kung makikita nyo guys, ito yung website ko, all about games. Selecta na agad, makikita nyo na agad yung mga laro. Ayan. So, bago tayo mag-click-click dyan, no, ng mga laro, punta muna tayo sa About Us. Kung makikita nyo guys, highlight na natin About Us, and click. Ayan. So, bago tayo magsimula, i-explain ko muna kung anong nilalaman ng aking website. So, yung website ko po is all about video games, especially single-player video games, that is AAA. And itong mga laro kong na-feature ko is yung mga laro na patok ngayong 2023 or popular or madaming pinag-uusapan ngayong 2023. So, ayun yung nakalagay sa About Us ko. You can just read it na lang po para sa mga nanonood na. So, that is my website. It's all about games or source ng kung naghahanap ka ng mga laro, this is where you find it. Kung gusto mo laro ng mga, yun nga, popular o mga hot release or latest release, mga ganun. Okay? So, ayun. So, punta tayo sa homepage. Ayan. Kung makikita nyo guys, naglagay ako ng 10 laro na feature. Nag-feature ako ng 10 laro dito sa aking homepage. Dito sa homepage natin, ito yung mga hot games, no? Yung mga napag-uusapan talaga as of 2023 ngayon, no? So, ayun, makikita nyo guys, meron tayong Spider-Man 1 Remastered, Miles Morales, Spider-Man 2, yun, so, Mortal Kombat 1, yun, yung dalawang Legend of Zelda, even Elden Ring nandito, and Assassin's Creed Mirage. So, ano nga ba yung makikita natin kapag kinalik natin sila? So, kunwari, natipuan mo yung, let's see, kunwari ito, Assassin's Creed Mirage, natipuan mo siya, i-click mo lang itong see more, to see more. Kaya nga, see more nga, di ba? Click natin yan, lalaki yung picture, yung mapupunta ka sa Assassin's Creed Mirage page. Makikita nyo dito yung definition ng laro and even the gameplay screenshots. Makikita nyo guys, I included GIF or yung GIF, no? So, makikita nyo nagalaw yung mga picture kasi mas magandang naipapakita mo yung gameplay talaga para sa mga kapwa nating gamers, no? Para makita nila kung paano talaga nag-play out yung mga laro. So, kunyari natipuan mo siya, gusto mo siya mabili or makuha. So, paano? So, naglagay ako ng link dito sa baba. So, yung nakalagay dito, where can you get Assassin's Creed Mirage? So, nakalagay na dito yung store, which is yung Epic Games. It is exclusive on Epic Games only. Wala pa kasi siya sa Steam eh. So, 2,099 yung presyo, nakalagay na din dyan. And if you want to buy it, you can click get here again. You can click it. And, kung makikita nyo guys, mapupunta ka sa um, webpage or yung dun sa store mismo ng Assassin's Creed Mirage. Ayan. So, let's test naman yung iba. Kunwari naman, balik tayo homepage. Kunwari, natipuan ko naman um, Legend of Zelda Breath of the Wild, yung DOTW ito. So, kunwari, simmer natin. Makikita nyo guys, ayan, yung definition. Ayan. Pwede mo basahin and pause. And ito yung gameplay screenshot. Uy, mukhang maganda. Gusto ko siyang kunin. Pero, nakalagay dito, only in Nintendo Switch. So, hindi siya available for PC. So, ang nakalagay dito, hindi Steam, hindi rin Epic Games, kundi yung mismong Nintendo Store. So, nakalagay na rin yung price dito, which is itong $59.99. Kapag pindot mo yung get here, mapupunta ka mismo doon sa Nintendo Store. So, where you can buy
yung digital copy or yung physical copy ng Breath of the Wild. Okay? So, ganyan din yan sa um, ibang laro dito sa homepage natin. Ganyan din, it includes link and yung short definition ng mga laro to. So, if you want to buy it, you can just click it there. So, ayun yung homepage natin. Now, punta naman tayo sa latest release. Yung latest release naman po, yun nga, latest. Ito yung mga latest na na-release ngayong 2023. No? So, kung makikita nyo naman, dito naman nag-include ako ng 8 games. Okay? So, itong 8 games ito yung mga latest talaga, yung mga latest releases as of 2023. Pero kung makikita nyo guys, kunwari, let's highlight Star Wars Jedi Survivor. Kung makikita nyo guys, hindi na more info yung nakalagay sa button natin. Nakalagay na dyan, get here. Bakit? Kasi para sa akin, kapag maghanap ka ng mga latest release, ang hinahanap mo na agad is, kunyari, natipuan mo na agad, makikita mo pa lang, gusto mo na agad bilhin, di ba? So, ang nilagay ko dyan sa button is hindi na definition, kundi yung link na mismo. Kung makikita nyo, pag pinindot nyo get here, doon na kayo mismo mapupunta sa store, sa Steam Store, di ba? Doon na agad kayo pupunta kung sa paano nyo siya mabili. So, kunwari, itong Horizon Zero Dawn, gusto ko to, pinindot nyo get here, rekta na kayo agad sa mismong store nyo kung saan nyo siya mabibili, di ba? Okay. So, yun lang yung website natin. We have the hottest release, which is sa homepage, and yung latest release sa ating latest release doon. Makikita nyo guys, nakalagay pa dito, stay tuned for future updates, which is never naman mangyayari, diba? Sino ba ang niloloko ko? So, yun lang guys, that is my website. Now, nakikita nyo guys, I am using a desktop version. So, paano naman kung mag-view ka sa cellphone or sa phone? Ano yung itsura niya? So, ganito lang siya guys. Lalagay natin to dito sa gilid. And kung makikita nyo guys, lumiit din yung mga picture. And responsive siya, even the images. So, kunwari, papalaki natin siya. Kunyari, gamit natin tablet. Yan. Makita nyo, nag-stretch yung picture. No? Sumusunod siya sa viewing type. No? Kunyari, ayan, nakatablet tayo. Makikita nyo, dalawang picture yung nalabas. Diba? Yan. Dalawang picture. Kapag nag-click ka dyan, kunyari itong Mortal Kombat 1, Simon. Yun. Sumusunod pa rin siya. Even the gameplay screenshots is there. Sumusunod pa rin siya. Kunyari, naka-phone ka. So, wait. Yan. Yan natin. Ayan. Sumusunod pa rin siya sa viewing type. No? Kunyari, naka-cellphone ka, ito yung lalabas sa'yo. Diba? Even the latest release, ganun din. Sumusunod din siya sa viewing type. Ito sa cellphone. Kunyari, naka-desktop ka. Ito naman yung lalabas sa desktop mo. Ayan. Diba? Responsive siya. All of the images are responsive. Kunyari, home, plus, punta tayo sa Marvel Spider-Man. Ito siya guys, pag naka-desktop, nakita nyo yung gameplay screenshots. And kapag punta naman tayo sa phone, ito siya guys. Ito naman siya pag nasa phone. Diba? Sumusunod yung mga picture. Which is, ibig sabihin, it is responsive. So, yun lang yung website guys. So, ayan. Pag-usapan naman natin ngayon kung paano natin siya nagawa. Okay. Very simple lang to. Ulit lang yung mga codes dito. So, copy-paste lang. And matatapos mo rin na ganito. Ayun guys, so dito na ngayon tayo kung sa paano naman siya nagawa or paano ko siya nagawa. So, pag sa HTML, madali lang siya. Madali lang yung sa HTML natin. Ang bali nagpahirap lang sa akin dito is yung pagde-design. Kasi dapat bago ka gumawa ng website, nai-imagine mo na or nasa isip mo na kung ano yung itsura ng website mo. Kasi medyo mahirap siya. Kailangan specific lahat ng gagawin mo. Pero yung nilagay ko kasing mindset dito sa akin ng pagde-design is gusto ko hindi siya magulo. Gusto ko organized yung mga text.
Gusto ko walang cluttered information, wala masyadong ano sa screen. Gusto ko minimalistic lang siya or minimalist, 'di ba? And sana na-achieve ko siya. Ayun. So yun, let's start muna sa ating background. Sa ating background, kung makikita nyo, ayan siya. Kung makikita nyo guys, nagre-repeat siya. So makikita nyo, hanap tayo. Ayun, nakikita nyo, ito may linya siya. Nagre-repeat siya kasi maliit lang yung picture na ginamit ko and wala akong mahanap na solusyon kung paano siya isang picture lang na hindi nagre-repeat kasi humahaba kasi siya. Kasi di ba pag naka-media or naka-phone ka, mobile, no, ibang media type, nag-i-stretch. So, nagre-repeat yung picture ko. Pero paano ko siya nagawang ganyan? Di ba, yung background. So, ang nilagay ko lang dyan, punta tayo sa style.css. Ang ginawa ko lang dyan is, sa body, nag-declare ako ng body. And yung width natin is 100 VW, which is yung pag VW, ibig sabihin yun, nag-a-adjust yan sa size ng screen natin, which is yan, nag-a-adjust yung background sa screen natin. That is 100 VW. Kasi pag hindi mo siya, pag PX yung nilagay mo dyan, naka-fix lang yung width yung laki. So, hindi siya nagkaganyan. So, hindi niya, naka-fix lang yung background and pangit siya tignan. Kasi nag stretch and ano siya, compress. So, pangit siya tignan. So, dapat yung width natin is naka-VW para sumusunod siya sa screen type. Na yung height natin is 100 VH, which is, ayun, naka-fix yun. So, naka-fix siya. So, 100 VH. Yung background ko, kung makikita nyo, hindi siya vibrant, no? Bakit? Kasi ginamitan ko siya ng gradient. May napanood ako sa YouTube and tinry ko siya sa akin and medyo na engganyo kasi it is pleasing to look at, no? Hindi siya vibrant. Pag tinanggal natin yung linear gradient na yan, which is ito, no? Pag tinanggal natin yan, pangit siya tignan. Sobrang vibrant and nakaka-distract. Kailangan yung background natin is hindi distracting sa mga mata ng ating users. So, dapat, ayun, ganyan lang. Naka-gradient siya. Ang nilagay ko dyan is linear gradient and naka 0, 0, 0, 0.7 and ito yung lalabas na background. Magkakaroon siya ng tint na blue and medyo yung opacity niya is medyo lalabo ng onte, which is good kasi ang ganda niya tignan diba? Hindi siya distracting. So, yun. And yung nilagay kong background dyan is nag-insert ako ng URL and nilagay ko doon yung URL ng background ko. So, naglagay ako dyan ng pixel.png. And sabihin ko lang guys, yung mga images ko and yung mga HTML and .css file ko is nasa iisang folder lang. Which is, nasa iisang folder lang. Pakita ko lang guys. Ito. Nasa iisang folder lang siya guys. Kaya madali ko siyang naitatawag or nakukull. No? Madali ko siyang naikukull kasi nasa iisang folder lang siya. Hindi ko na kailangan mag-target ng iba pang directory like slash user slash image mga ganun. Hindi na kailangan kasi nasa isang folder lang. Pwede ko na siya tawagin agad-agad like this one. Sa kaya na ginawa ko sa pixel.png. So yun lang naman yung background natin. Ito naman tayo dito sa ating ayun, sa tier 1 natin sa title. Sa title, ang ginawa ko pag-design yan, sinenter ko lang naman. Ito yung H1. Pakita nyo sa ating HTML, naka-H1 kasi yung page player 1 natin. Ayan. So, ginawa ko, naka-center lang siya. And iba yung kulay which is white smoke. And naglagay ako ng padding sa paligid ng 20px para hindi ganun dikit-dikit. No? And yung sa mismong kabuuan pala, naglagay ako ng margin of 0 and padding of 0. Makikita nyo. And yung kabuuang font na ginamit ko is ito, Georgia times New Roman times serif, which is hindi ko maintindihan pero maganda siya sa mata. So, kaya yun yung napili ko and yun yung lumalabas na font. And naglagay ako ng box sizing of border box. Okay, ayun. Now, punta naman yun tayo dito sa ating navbar or sa navigation bar. No? Ayan. So, paano ko ba siya nagawa? So, ganito lang yan guys. Paano ko nagawa yung navigation bar o yung nav bar natin? So, first things first,
maglalagay tayo ng nav tag. Okay? Ito yung nav. Opening and closing nav. And sa loob ng nav tag natin, maglalagay tayo ng UL. Ano ibig sabihin ng UL? Yung UL po, it means unordered list. Which is gagawa siya ng listahan. No? So, kapag naglagay ka dyan, kailangan sa loob ng unordered list is naka-specified siya as LI, which is list. Ibig sabihin, o list tag siya. No? So, kapag naglagay tayo dyan ng LI, sa loob ng LI, ilalagay natin yung text. So, pag naglagay tayo ng LI dyan, sa loob, naglagay ako ng home yung lalabas. So, pag naglagay ako ng about us yung lalagay. And pag latest release, ayun nga, yun yung lumalabas. Pero ba't may A? Diba? Ba't may A tag ako nilagay dyan? So guys, yung A tag po, which is ito, it is used when you are inserting a link. Okay? So, ito yung ginagamit mo kapag mag-insert ka ng hyperlink. Okay? So, kapag nag-insert ka ng A tag dyan, and in-insert mo yung URL doon, sa loob ng href, sa quotation mark, dun siya mapupunta kapag pinindot mo yun. Okay? So, ayun yung hyperlink. So, kapag pinindot yung home, dun ako mapupunta sa layer1.html na ginawa ko. So, yun na, kagaya ng sabi ko kanina, itong mga HTML na to is nasa iisang folder ko lang. Kaya hindi ko na kailangan magtawag sa ibang directory ng mahaba. I-call ko na lang siya agad-agad. Okay? So, kapag pinindot natin about us na ginawa ko, pinindot natin yan, pupunta siya sa about us na .html na ginawa ko. Sa latest release, pag pinindot ko yan, mapupunta ako sa latest .html na ginawa ko. Okay? Pero bakit siya naging ganyan? Yung itsura niya, yung design. Okay? Punta ngayon tayo sa CSS. Okay? Sa CSS, kung makikita dito, tinawag ko yung nav. Okay? Kinord ko yung nav, and ginawa ko yung background color ng Alice Blue. Kung makikita nyo, ito yung Alice Blue yung sa paligid niya. Ito yun, yung puti na yan. Okay? And yung display, ginawa kong grid type din. Okay? Ito is same dun sa mga picture na explain ko mamaya. Okay? So, ginawa kong yung display as grid. Kaya kung makikita nyo guys, side by side sila or magkakadikit sila left and right. Diba? Ayun yung ibig sabihin ng grid. Okay? Gumagawa siya ng column and ng row. Okay? And that is the grid types. And yung items nun is ginawa kong center. Syempre, para mag-center siya. Okay? Para mag-center. Now, sa unordered list, which is yung UL na natatandaan natin, kinol ko din siya. Ayan, nav, UL, kinol ko siya. And tinanggal ko yung list style type. Okay? Ginawa kong none. Kasi pag hindi mo siya tinanggalan ng style type, magkakaroon siya ng meron siyang tuldok. Okay, so testingin natin, tanggalin natin to none. Kung makikita nyo guys, may tuldok siya. Ayun, may tuldok. Pangit siya katignan kasi hindi siya ganun kaganda, no? So, ang ginawa ko, tinanggalan ko siya ng style type. Parang ganyan lang, basic lang, text lang talaga yung lumalabas. Yan. Now, yung move naman tayo sa hyperlink or dun sa list na ginawa natin, diba? So, tinawag ko na lang siya as navula. Di ba nilagay yung li kasi nasa load naman siya ng a natin, diba? Yung sa hyperlink. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng display which is inline block. Inline block, hindi blank. Inline block, kaya yan naging nasa loob siya ng block, no? Nasa loob yung mga text natin. So, lagay ako ng 20px na padding sa paligid niya. And yung text decoration is none. Okay, tinanggalan ko rin siya ng text decoration. Bakit? Kasi yung text decoration, kapag hindi mo siya tinanggalan, meron siyang linya or meron siyang underline, which is pangit din. Kaya tinanggalan ko siya. And yung color natin is naglagay ako ng deep sky blue. Makikita nyo, deep sky blue siya. And yun. So, paano naman kapag hino-hover natin, ba't nag-iiba? Diba? Kung makikita nyo guys, home, kapag hino-hover natin siya, nagkakaroon siya ng background na iba. And yung text niya nagiging puti. Paano yun, no? So, una, maglalagay muna tayo ng transition sa loob ng ating list or sa mga list na yan, no? So,
lalagyan ng transition ng 0.2 seconds, which is in, no? Naka-is in lang siya. So, mabilis lang to. Kayo bahala kung gaano kabilis yung transition, pero nilagay ko ng 0.2 seconds para hindi ganun ka-instantaneous and hindi rin ganun kabagal. Okay? And yung font size, nilagay ko 15px. Now, after maglagay ng transition, ilalagay mo na ngayon yung hover. So, kakopy mo lang to and mag-add ka lang ng colon and hover, no? So, sa loob na yun, ilalagay mo lang yung kung ano yung magbabago kapag hinover mo doon. Okay? Kunwari, pag hinover ko dito sa home, nagbabago siya, di ba? So, kung makikita nyo guys, pag hinover natin yung background color, nagiging dark slate gray. Ayan, nagiging dark slate gray. And yung text sa loob is nagiging white. Ayan. Siya yung may dahilan kung bakit nagbabago itong mga to sa navigation bar natin. Yan. So yun, simple lang guys. Pero ang ganda tignan, diba? So yun, ayun yung navigation bar natin. Now, punta naman tayo ngayon sa ating mga pictures and sa text and yung button and yung mga yan. Okay? I-explain natin siya. Now, una sa lahat, explain muna natin yung mga pictures. No? So, una, ang ginawa ko dito is gumawa ko ng section tag. Okay? Itong section tag, yung nasa loob nito is ginugroup niya. Okay? Ginugroup niya. Kunwari naglagay ka ng image, tapos may kasama siyang text sa loob ng divider like this. Itong nasa loob ng divider na to, ginugroup niya as one. Okay? Nasa loob siya ng isang section or nasa loob siya ng isang group. And itong div na to, divider na to, is tinatawag na subgroup. Okay? So, magkakasama tong mga to. So, una, sa loob ng div, naglagay ako ng class ng game. And sa section pala, naglagay ako ng games na class na para madali siyang matawag. So, sa loob ng div, naglagay ako ng image source. Ito yung ginagamit mo kapag mag-insert ka ng image. And naglagay ako ng image ko, which is galing sa folder ko nga, which is yung spiderman.jpg. Ito yun guys. And yung title, bakit may title? Ayan, may Marvel Spider-Man. Hindi ito yun guys. Hindi ito yun. Yung title, ito yun. Kapag hinover mo siya or pag matagal mo siyang nakatutok sa picture niyan, may lalabas na text. Nakita nyo, may lalabas na Marvel Spider-Man. Dito sa Spider-Man Miles Morales, nakita nyo may lumalabas na text. Ayun yung title. Okay? Kapag hinover mo yung cursor mo dyan, is lalabas yung title niya. Dati, title ng picture. Ito yung responsible doon. Yun. Naglagay ako ng text, which is yung Marvel Spider-Man. Makikita nyo, ito yun. Okay? And yung button, naglagay ako ng button, and see more, na may nakalagay na see more na text. Ito yun. Pero, bakit kapag pinipindot natin button na to, napupunta sa isa pang page? Diba? Gumamit ulit tayo ng A tag, which is yung hyperlink. So, sa loob ng A tag, doon natin ilalagay yung button. So, yun. So, A, and yung style is tinanggalan ko rin ng text decoration as none. Bakit? Kasi nga, kagaya na ng sabi ko, kapag hindi mo siya tinanggalan ng text decoration, magkakaroon niya ng underline. Diba? Pangit siya tingnan. So, tanggalan natin siya ng text decoration. Now, sa loob ng href and the quotation mark, nilagay ko yung spiderman.html, which is yung ginawa kong webpage para sa Spider-Man na yan. So, kapag pinindot mo yan, doon ka mapupunta sa HTML na spiderman.html. Ayan, dyan siya mapupunta. That is the hyperlink. Kaya siya napupunta dyan. Now, copy-paste lang yan, and ilalagay mo lang yung different names and the pictures, and ito yung makakalabasan. So, ayan. Pero, paano ko siya na-design na ganyan? Punta naman ngayon tayo sa style.css. Okay, so sa style.css, yung section natin, di ba? Yung section is pinangalan ko lang ng, naglagay ako ng class name ng games. Ito yan, games. Na kung makikita nyo, yung display natin is same as sa ginamit ko sa navbar, which is grid 10, di ba? Grid, naka-grid type din siya. Kaya makikita nyo, may rows siya and columns. Okay? And under nun, naglagay ako ng grid template columns na magre-repeat siya sa isang desktop na tatlo. Kung makikita nyo,
Pag naka-white yan, ayan, nagre-repeat siya. Tatlo, columns and rows. Makikita nyo, di ba? Ayan, naka-grid type siya. Now, naglagay naman ako ng padding na 50px to 40px para hindi ganun magdikit-dikit, no? And yung grid column gap is naglagay din ng 40px. Ayan, grid column gap. And yung row gap is naka 40px din para pantay-pantay sila. Okay. Now, sa image naman mismo, kung makikita nyo guys, nag-specify ako ng height, which is yung gusto ko, which is 300px. No? 300px. Ayan, 300 lang yan. Yung size niyan. Pero yung width ko, hindi ako gumamit ng px. Naka-percentage siya. 100%. Bakit? Kasi pag kinamit mo dyan is px like this. Px. Naka-specify. Okay? Naka-specify yung picture. So, every time na lalabas yung picture na yun is ganyan lang. Naka-specify yung picture. Hindi niya pangit siya tignan, no? So, anong gagawin mo? Kailangan naka 100% yan. Bakit? Para maging responsive yung picture, kailangan yung width mo is naka 100%. Dahil naka-auto yan, no? Naka-auto. So, kapag in-stretch mo yan, yung viewing type, ayan, nakikita nyo, buo pa rin yung picture in nakasagad siya sa isang sa viewing type mo, nakasagad siya kasi naka 100% siya, no? Yung picture is naka 100% and naka-specific yung height. So, kapag ini-stretch mo siya, 100% mo pa din siya makikita yung picture. Like this, di ba? Nakita nyo, nag-stretch siya. Ayan, nakikita mo pa rin siya as 100%, no? Hindi siya putol kasi hindi siya naka-specify. Now, makikita nyo naman kapag in-hover natin yung cursor, nagiging pointer yung cursor natin sa image. Bakit? Kasi in-specify ko din na yung cursor natin is nagiging pointer. Like that. No? Now, punta naman tayo sa hover kung bakit nakikita nyo guys pag tinututok natin sa image is nag-hover or lumalaki, no? May transition na nagaganap. So, sa loob ng image, magde-declare tayo ng transition and naka 0.2 seconds and naka-ease siya, no? Para mabilisan lang, no? So, and yung border radius nga pala, naglagay ako ng 30px. Kaya kung makikita nyo yung pictures natin is may, yung border niya is naka-curve, no? Diba? Kasi pag tinanggalan natin yan ng border radius, makikita nyo, box lang siya, pangit patusok. So, para maganda tingnan, lagyan natin ng border. Ayan, parang curve, diba? Ganda niya na tignan. So, yun. So, kaya siya lumalaki. Naglagay din tayo ng hover para sa mga image. So, sa lahatan na to, no? So, nag-declare ako ng transform. Yung transform type natin, naglagay ako ng scale. Meaning, lalaki yung picture. Pero ikaw mag-specify kung gaano kalaki. So, naglagay ako ng 1.04 dyan. Makikita nyo. Kaya pag hinover natin sa image, is lumalaki siya or nag-scale up siya ng 1.4. Diba? Makita nyo, ang ganda na tingnan. Diba? Lumalaki siya, diba? Ayan. Ayun lang yun. Ayun lang yung responsible. Kaya siya nagiging ganyan. Now, punta naman tayo dun sa text. Which is yung ito, yung mga text na yan. Ayan. Bakit siya naka-center? So, kagaya nga ng sabi ko, naka-group yan. So, kaya pag nilagay mo dyan is, pag nag-text align ka dyan ng center, hindi siya sa mismong screen magse-center. Dun lang siya magse-center kung saan siya naka-group. Kunwari, ito, naka-group lang siya dun sa mission ng Spider-Man, sa isang button, and dun sa image. Kaya dun lang siya magse-center. Kung makikita nyo, di ba? Yan. Pipindot ko kasi. Pero yan. Dun lang siya magse-center. Okay? So, naglagay ako dyan ng kulay na deep sky blue, which is a text natin. And naglagay ako ng padding ng 10px. Okay? Para hindi ganun kadikit sa button at sa picture. Sa game button naman natin, in-specify ko din yung game. Ito yung pangalan ng natin, ng class, and yung button. I-specify ko siya. So, dinesignan ko yung button, nilagyan ko ng 5px and 30px. And yung border and yung outline, tinanggal ko din. Kasi pag merong border and outline, ang pangit nga rin tignan, no? So, ang gusto ko, simple lang, text lang talaga yung nakalabas sa button. So, ginawa ko yung background color is naka-Alice blue din, same as the nav bar.
and yung color is naka-deep sky blue, same as the text, no? And yung cursor natin, kaya nagiging pointer din is in-specify ko din siya. Dineclare ko din siya na kailangan kapag yung cursor nakatutok sa kanya is naka-pointer, okay? And yung, kung makikita nyo guys, yung button natin, naka-curve din yung border. Kasi nag-declare din ako ng border radius, which is 10px. Kung makikita nyo, ang ganda niya tignan. Na yung font size sa loob, 15px, nilagay ko. And yung display niya is ginawa kong black. Okay? Kung dito sa navigation bar, inline black, dito is black. Okay? And yung margin natin is naka-auto, which is naka-0 siya, pero automatic siya. No? So, ayun. So, bakit nga ba siya lumalaki din? No? Kapag gino-hover. No? Same lang siya sa picture. Ginawa ko is, yun, nag-declare ng transition sa loob na 0.2 seconds, pero hindi siya is in and is. Naglagay ako ng all. Bakit all? Ibig sabihin nito, kaya naka-all, lahat ng contents sa button na yon, even the text and yung mismong button, is kasama. Kaya nga naka-all. So, naglagay ako ng hover dyan, is naka-transform din and naka-scale up din. And specify ko na mag-scale up siya ng 1.08. So, kung makikita nyo, pag in-over natin, hindi lang yung button mismo yung nalaki, pati yung text nalaki, kasi sinama ko siya lahat, which is naka-all siya lahat. So, lahat siya lumalaki na nag-scale up. So, makikita nyo, scale up siya lahat ng button natin, no? Ayun. So, yun lang. Copy-paste lang yan, kaya umuulit, iba-ibang picture lang na ginagamit, ibang definition, even the latest release, ganun din siya, same din, ayan yung button, ganyan, iba lang ng text dito, kaya nasabi ko, get here, no, sa mga button, may mga title din yan, nilalabas, same lang, copy-paste. Now, paano nga ba siya sumusunod sa media type, no? Paano siya nagiging responsive? Kung makikita nyo, sumusunod siya sa viewing type. Kapag naka-phone, isang nalabas. Pag tablet, dalawa-dalawa. Pag desktop, 3. Bakit? No. So, yun. Ganito lang yun kung paano ko siya nagawa. So, gumamit ako ng @media. Okay? Sa ating CSS. Itong @media na to, ito yung responsible para sa viewing. Okay? Ng website natin. So, naka-specify dyan na yung @media. Pag yung screen is may max width na 1000px, ito yung para mag-output. And kapag dito naman sa pangalawa is, pag yung screen is yung may max width na 768, ito yung lalabas. Okay? So, for example, naka-specify dito sa ating first grid template columns na kapag naka-desktop ka, is magre-repeat siya ng 3. As you can see, 3 siya. Kapag naka-default siya na viewing, which is yung desktop, di ba? 3, yung columns and rows, 3 siya. Pero, kapag pinaliitan natin, is nagiging 2 and nagiging 1. Bakit? Ito yung responsible doon, yung @media. So, kapag na-detect niya na yung max width ng screen mo is 768px, just like this, no? 768 is isa-isa lang, or magre-repeat lang siya ng as 1, no? So, kung makikita nyo, ayan nga, nagiging isa lang yung grid natin, magre-repeat lang siya ng as 1. Kita nyo, ayan, isa-isa. Now, kapag naabot niya naman yung max width na 1000px, just like this, ayan, makikita nyo, naging 2 kasi naka-specify dito na kapag yung max width natin is 1000px, yung grid template columns is magre-repeat ng 2. Okay? Kung makikita nyo, ayan. Okay? Ayan. So, siya yung responsible kung bakit nagiging responsive yung ating mga pictures. Okay? Yan. Kapag naka 768 max width, kapag na-achieve nyo yun, magiging isa-isa lang, okay, yung grid natin. So, that is the one that is responsible para maging responsive yung ating pictures, no, and yung website natin, no. Para yung viewing natin is hindi lang pang desktop, pwede rin natin siyang ma-view
sa ating mga mobile phones, no? So, ito yung responsible doon. So, yun. Simple lang. Ganun lang siya. Okay? Now, pag-usapan naman ngayon natin yung kanya-kanyang website ng ating games na nilagay, no? Okay. So, let's test muna dito sa ating Marvel Spider-Man kasi pare-pares lang naman to. So, kapag pinindot natin yung see more, okay, again, balikan natin. Sa see more na nilagay natin sa Spider-Man, which is this, no? Kung makikita nyo sa button natin, naka-URL siya and mapupunta siya dun sa spiderman.html na ginawa ko. So, let's open that spiderman.html. Open natin siya, spiderman.html, which is ito. So, kapag pinindot natin itong see more, okay, mapupunta siya dito sa spiderman.html, which is ito yun. Dito siya mapupunta. Okay? So, testing natin. See more, pupunta siya dito, spiderman.html, and yun, napunta na nga siya dito. So, now, kung makikita nyo, guys, is yung picture natin is responsive din. Kita nyo? Responsive siya, lumalaki din siya. Lumalaki at lumiliit din siya base sa screen mo. Bakit? Again, kasi yung source or yung image natin is may width na 100%. Again, kagaya ng sabi ko kanina, kapag naka 100% yung width mo, automatic yan na fina-follow niya yung screen. Okay? Automatic na kapag pinapalaki mo yung screen mo, always yung width niyan is naka 100%. So, automatic yan. So, kapag pinapalawak mo yung screen mo and pinapaliit, 100% pa rin yung nasasakop yung screen mo. Okay? Kasi wala siyang specification or di siya naka-specific na width and height. Kaya fina-follow niya lang yung 100% na width. No? Kaya parang responsive siya. No? Or responsive na talaga. Parang baliw ang puti. Ayun. So, kaya siya nagiging ganyan. Ayun. Lumalaki, lumiliit, di ba? Base sa screen. Now, dito naman tayo pumunta sa Marvel Spider-Man na title. Gumamit ako ng H3 and nilagyan ko siya ng class na MS. Bakit? Para ma-specify ko siya and masabi ko siya na or punta ko siya sa center, no? Matawag ko siya sa ating CSS na ito. Ginawa ko siyang ito, MS. So, ginawa ko siyang color white smoke and yung font family is iniba ko, no? Ginawa kong Franklin Gothic Media and di ko maintindihan ulit, pero maganda yung font, no? Kaya yun yung ginamit ko sa mga title, no? Para sa mga laro, no? Yung text align, which is naka-center siya, and yung text decoration is naka-underline. Kung may kita na naka-underline siya, ayan, may underline siya sa baba. Pero yung sa iba nating kanina nung na-discuss, di ba? Yung sa navigation bar, yung mga text natin doon is tinanggalan natin ng text decoration. Kagaya nga ng sabi ko, kapag walang pag naka-none yung text decoration, tatanggalin niya lahat ng etc. sa text mo. So, para dito, gusto ko magkaroon ng text decoration. Okay? Kaya, ni-specify ko na lagyan siya ng underline, which is yan. So, yung font size, kung mapapansin nyo guys, naka 4VW. Naka VW na naman. Bakit? VW, ito nga yung responsible kung bakit lumalaki or lumiliit siya or sumusunod siya sa screen mo, no? So, naka 4 lang siya yung VW kapag maliit and lumalaki siya. Lumalaki yung font size, depende sa screen mo. Okay? Kung makikita niyo, sumusunod siya. So, it is responsive. Yung padding natin siya sa top, nilagyan ko ng 10px and sa baba is dito is naka 50px para hindi siya dikit sa paragraph na ginawa natin. Now, sa definition, simple lang. Balik tayo dyan. Nag-declare ako ng P, which is yung paragraph. So, by paragraph, hindi ko siya binuo, no? Sineparate ko siya by paragraph. Bakit? Para magkaroon ng space. Ayan. Magkaroon siya ng space dito. Diba? Makikita nyo. Nagkaroon siya ng space. Ayan. Diba? Nagkaroon siya ng
space. So, kapag nag-specify ka ng paragraph and isa-isang paragraph, automatic maglalagay siya ng space dyan in between. Ayan, nakikita nyo. So, paano ko ba siya napantay na center? Again tayo sa CSS. So, makikita nyo yung pin natin or yung paragraph is naka-color din ng white smoke. Okay? And yung font niya is naka-default font, di ba? Naka-default font siya. Ayan. And yung padding is 15px. And yung text align, ginawa kong justify. Kaya kung makikita nyo, pantay-pantay siya sa gilid. Sa bawat gilid, pantay-pantay. Kasi naka-justify siya. And yung font size natin, ginawa ko 100%. And yung margin left dito is 50 and margin right 50. Kaya pantay siya every time na pinapalaki at pinapaliit mo. Diba? Ayan. Kaya sumusunod siya kasi naka-justify yung text align natin. Okay? Kaya pantay-pantay siya lagi every time na lumalaki and lumiliit yung screen mo. Okay? Ayun. Now, punta naman tayo sa gameplay screenshots. Kung makikita nyo ga itong gameplay screenshots is ang ginawa ko lang dito, ayun nga, nag-declare ako ng h1 na gameplay screenshots and naglagay ako ng class type na SS or class name na SS. So, yung SS na yun, tinawag ko lang siya dito, ayun, and nilagay ko siya sa left side na screen and yung font size is naka 4VW din, which is nag-a-adjust din siya sa screen. Ayan. So, margin left, 20px, okay. And yung font families ginaya ko dito sa title. Ayan. Ginaya ko siya dyan. Padding bottom, nilagay ko ng 1 and margin bottom is nilagay ko ng 1 para, kasi malaki siya lumalaki siya. So, ginawa ko, tinanggalan ko medyo ng padding and margin at the bottom. Okay? Para hindi siya dikit dito sa picture. Na, sa picture, same as yung ginawa ko dun sa section or which is dito sa homepage natin, ayan, same lang dyan. Ang ginawa ko, balik tayo, pinindot ko yun. Para sa screenshot, same lang din yan, is ginawa ko siyang grid. So, punta tayo sa spiderman.html, kung makikita nyo, naglagay ako ng section, okay, which is, bubuo siya ng group, okay, and yun, sa loob nun, naglagay ako ng divider and yung mga image sources natin, ilagay ko dyan, ayan, ito yung tatlong yun. Pero bakit siya sumusunod? Or bakit siya sumusunod sa screen? Again, ano yung responsible dito? Ginamitan ko ulit siya ng media. Okay. At media, kung mapapansin nyo, naglagay ako ng class name dito na screenshots and specify ko siya dito sa at media screen natin. So, kapag 1000px is, yung grid natin is magiging dalawa-dalawa. Kita nyo. And kapag yung max width natin is 768, isa-isa lang lalabas. Kung makikita nyo, ayan. Ayan. Kita nyo, di ba? Same lang din yan na ginawa ko dun sa ating homepage. Okay? So, ayun. Ganun lang yung paggawa. So, ginawa ko lang siyang grid. Kung makikita nyo screenshots, grid. And yung column natin is mag-repeat ng 3 kapag naka-default na screen. Nilagyan ko siya ng padding na 50px to 40px. And kung mapapansin nyo guys, sumusunod din yung mga pictures, no, sa screen. Bakit? Kasi yung height natin is naka-fixed and yung width natin is again naka 100%. And kung mapapansin nyo yung cursor natin nagiging pointer kapag tinututok kasi in-specify ko din siya. Yan yun. Ayun lang guys. So same lang din yan sa mga other games na in-include or na-feature ko doon. Pero kung makikita nyo guys, may nakalagay dito sa baba. Dito na papasok yung link natin, yung store. So, naglagay ako ng H1 na where can you get Marvel Spider-Man. And ginawa ko dyan is, kung papansin nyo, naka H1 siya. So, yung lahat ng H1, kung matatandaan nyo dun sa pinakadulo, which is this, lahat ng H1 is naka-center and naka-white smoke na color. Okay? Ayan, kung makikita nyo. So, lahat ng H1 doon is naka-center, kaya naka-center din siya. Diba? So, ayun. Ang nabago lang dito is yung link. Okay? Itong link, naglagay ako ng button, which is
may walang text decoration kaya wala kang nakikitang underline. And sa URL, nilagay ko yung URL ng store ng bawat laro na pinindot natin. Okay? Ayun. Nilagay ko siya dito kaya pag pinindot mo yan, kung makikita nyo dito sa baba, dito sa baba na to, makikita nyo pag tinutok natin, may lumalabas na link. Ito yung link na yun. Ito. Dito ka mapupunta kapag pinindot mo yan. So, ayun, same lang. Gumamit ako ng A tag for hyperlink. And yun, insert the URL. And same lang siya sa mga laro. Yan, na mga yan. Okay, same lang siya. So, yun lang naman guys, di ba? Very simple. And sa About Us, kung makikita nyo, hindi ko na kailangan ipakita, pero I use the paragraph for this. Okay? Sige na, pakita na natin. Open file. And about. About.html. Okay. Dito, makikita nyo guys, sa about.html, very simple lang. Naglagay lang ng h1 about us, which is naka-center. Again, h1 yan, kaya naka-center. And naglagay ako ng h3 pala. Naglagay ako ng h3 na text. Kaya ito, h3 siya lumabas. Ba't siya may underline, no? So, punta tayo sa style.css and hanapin natin siya. Kung bakit siya ang tawag dito? Bakit siya naka-underline, no? Yung h3 natin. So, hanapin natin about that.h3. Kung makikita nyo, may kulay siya na Alice Blue. Naka-font family siya na iniba ko rin, which is Times New Roman times serif. Ito yun. And naka-text align siya, which is center. Kaya kung makikita nyo, naka-center siya lagi. Every time nalalaki yung screen, naka-center lang siya. And liliit, naka-center lang siya. And makikita nyo guys, yung text decoration natin is underline, kaya siya may underline. Pero, makikita nyo guys, meron ditong Facebook, YouTube, and Instagram logo. Paano ko siya nagawa? So, that is just an image, no? Kung makikita nyo, naglagay ako dito ng center tag para ma-center yung image na ilalagay natin. So, naglagay ako dun sa loob ng center tag na image tag, which is yung class name natin, pinangalanan ko socials, and yung source, and nilagay ko doon yung picture na nakuha ko sa Google, no? So, hindi totoo yan guys, hindi yan napipindot, picture lang yan. So, syempre for privacy purposes na rin, no? So, it's just a picture, pero kung makikita nyo guys, naka-center siya, and yung cursor natin, kapag tinututok natin, is nagiging pointer. Bakit? Kasi, ayun nga, makikita natin, hanapin natin siya dito. Socials, ito, may tanyo yung cursor natin is naka-pointer. And naka-fix yung width and height. Every time nalalaki yan, same lang siya. Kasi ayokong lumalaki yung picture, pangit kasi tingnan. Kaya mas maganda tingnan pag ganyan lang kaliit, diba? So, nakita nyo, parang totoo, no? Pero hindi talaga siya napipindot. So, ayun. Sa latest release naman tayo, which is the last one. And medyo basic na to. Makikita nyo sa latest release natin. Ito, makikita nyo and open natin yung file na yan. Latest.html. Kung makikita nyo guys, very basic. Hindi na ako naglagay ng web page para sa mga games na to. Kaya sabi ko, para makuha natin agad siya or para mapunta agad tayo kung saan natin siya pwedeng bilhin. Kaya ang ginawa kong button dyan guys, kung makikita nyo button, get here na, hindi na more info. And nilagay ko na mismo yung store na. Every game, nilagay ko na yung store kung saan siya pwede mabili. Kaya every time na i-click mo yan, is yung store mismo nalabas. So, ayun. Yun lang guys. So, very simple but effective. Again, balikan natin yung screen kung saan natin siya nakita. So, open natin siya guys. Again, for the HTML, ito. Again guys, no? So, ito yung website ko. Ang tagal mag-loading. So, ito yung website ko guys. It's responsive, it's working, but some of the features aren't, no? Because, medyo mahirap, but yeah,
bumawi na lang ako sa pagde-design and sa mga ibang function. So yun guys, ito yung website ko and that's how I did it. And sana guys, nagustuhan nyo yung video natin. And sana na-explain ko ng maayos and sana may naintindihan po kayo. So yun guys, so yun. Thank you guys for watching. Please like, comment, and subscribe. Pero joke lang ulit. Thank you guys sa pakikinig. Goodbye. See ya. Mwah.